Nung mamayang yung kapatid ni Ellie, nakikuya kami. Tapos nung hapon na, yung pong lungkot na aming naramdaman nung mawalang kapatid ni Ellie, nahalinghan ng pag-asa. Ganyan lang siya. Doon nag-iisip siya. May tuturo. Pero pag nagsimula na yung pagpapahayag niya, wala kang makikitang pagod sa kanya. Nakangiti siya, masaya siya, malakas siya. Pero bago siya magsimula noon, magluluto muna siya ng pagkain ng mga bisita. Land travel yon. From his location, talagang land travel yon. Walang kapagod-pagod. Bukod pa yung sa studio. Mayroong Spanish, may Portuguese, may English. Kasi may broadcast yung Europe, Israel, and Africa, tsaka yung Middle East eh. Ang nakita ko po sa kanila, hindi mo nga alam kung bukas buhay ka pa eh. Di gawin mo na ngayon. Kung nasa kapangyarihan ng iyong kamay na yung gawin mo. Napakagandang budhi ng isang mangangaral. Yung ginawang pangangaral ni Brad Eli, hindi po biro yun eh. At wala akong nakitang ganong klase ng tao. Sa kabila ng kanyang katandaan, napakasikap niya sa pangangaral ng salita ng Diyos. Gaano mang kabigat ang kanyang nararamdaman, nararanasan, kahit marami pang naninira, maraming samot-sari na mga problemang dumating, iisang nakita ko sa kanya, hindi siya huminto ng pangangaral ng salita ng Diyos. In 2019, MCGI also intensified the use of the internet to sow the seeds of truth in as many places as possible. Worldwide, ang Dating Daan Bible expositions and studies were streamed live in various languages, including Korean, Takpisin, Italian, French, German, Bahasa Melayu, and Chinese, among others. Ang Dating Daan, hindi kukulangin sa 18 lengguwahe. Ang ginagamit natin ngayon sa mga programa natin, halo-halo na kasi. Through the internet, radio, TV, direct-to-home satellite broadcast, kasama lahat yon. And when the COVID-19 pandemic was declared in early 2020, Brother Eli and Brother Daniel saw the need to all the more heighten the church's truth-casting efforts. Ang convenience ng tao ang sinusunod ni kapatid ni Eli. Ganon din si kapatid na Daniel. Hindi mahalaga sa kanila yung mapupuyat ako. Hindi pwede. Hindi ganon. Kasi magkakaiba tayo ng time zone eh. Para paglingkuran mo yung nasa kabilang time zones at lalo na sa kabilang panig ng mundo, doon pa lang sakripisyong husto na. Kasi doon sa edad niya na talagang pinuspos niya yung pangangaral, masasabi natin ang buhay niya, isang example ng isang buhay na sumunod sa ating Panginoong Hesukristo, na talagang inialay niya ang buhay niya, ginamit niya ang kanyang sarili para maipangaral ang aral ng katwiran na ating sinasampalatayanan. Hindi siya tumigil. Actually, bago siya nagpahinga, nakatapos pa siya ng isang Bible exposition. After decades of propagating God's words, Brother Eli passed away in February 2021. However, his temporary repose didn't mean the end of Ang Dating Daan, the program that he diligently hosted since the 1980s. Nung mamayang yung kapatid ni Ellie, nakikuya kami. Tapos nung hapon na, yung pong lungkot na aming naramdaman nung mawalang kapatid ni Ellie, nahalinghan ng pag-asa. Ako naramdaman ko pag-asa. Kasi nagsalita na ako, Daniel, tuloy tayo, tuloy. Hindi pwedeng itigil yan. May mga talata na siyang binasa noon. May mga plano na siyang inilatag sa amin noon. Doon sa bago pa pagpahingayin si Brad Eli, may mga instructions kasi siya sa amin eh. Particular kay kapatid na Daniel, kung ano ang mga dapat gawin, lalo na sa social media. Ang kagandahan sa social media, anytime you want, anywhere you want, basta may internet ka, makakapanood ka. Kaya napakahalaga ng internet broadcast. Para ang katotohanan makarating, lalo na sa mga bansa na bawal ang Biblia. Alam mo, maraming naanib sa Nepal galing sa YouTube. Nakapanood sa YouTube, sa FB. Kaya kahit pinagpahinga na ang kapatid na Eli, ang pangangaral nagpapatuloy pa rin
como salita ng Diyos yun, patuloy pa rin nakakakumbirti ng mga tao nagbabalik loob sa Diyos. Kaya mula po noon, ang inaasahan ng mga kaaway natin, downfall natin. Hindi. Ngayon mga kapatid, nakita nyo naman po, ang pagkakatipon, walang patlang araw-araw. At iginay talaga, kitang-kita mo ngayon ang direksyon kung saan tayo dinadala ng Panginoon. Ang direksyon natin, yung Efeso 2:10, yung paggawa ng mabuti. Today, Brother Eli's Ang Dating Daan recordings are being streamed on different platforms, day and night, continuing the mission of the program that he faithfully upheld, to let the good news of salvation be known to the world and encourage more people to obey God's words with faith, hope, and love, through acts of kindness and charity for the brotherhood and for all. Kabila ng pandemya, patuloy na ipapahayag ng MCGI ang dalisay na salita ng Diyos sa pamamagitan ng radyo, ng telebisyon, satellite, at ngayon ay sa social media. Totoo po yan, kapatid na Dani. Ika nga nila, at a time when the world needs it most, ay nakakapakinig ang mga tao ng aral ng Diyos na nagbibigay ng pag-asa, pananampalataya at pag-ibig. Ito ang legacy na iniwan sa atin ng kapatid na Eli Soriano na siya nating ipagpapatuloy sa tulong at awa ng Diyos.